King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 500. Three-Eyed Saint. Zhou Feng. Zhou Feng. Ang kabuuan ng Golden Sun City ay pumasok sa talakayan. Siguradong magiging bida sa Tea Party ang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Higit pa rito, ang bagong dating na ito ang pinakabata sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Bagamat may isa pang mag-asawang napakahusay na kamanghamanghang henyo na naruroon, ang kanilang katanyagan ay medyo malayo pa rin kumpara kay Zhou Feng. Ito ang pinakamalakas na True Dragon Genius na naruroon. Ang lahat sa Golden Sun Sacred City ay sumisigaw at kumukulo sa pananabik. Sa loob ng lungsod, sa ibabaw ng isang metalikong tore, mayroong ilang mga figure na nakatingin kay Zhou Feng at kasama niya mula sa malayo. Hihihi, Jinyang Shengtian, mukhang mas malaki pa ang pagtanggap na ito ni Zhou Feng sa loob ng iyong tahanan kaysa sa iyong sarili. At nakipag-usap ka pa sa Three Saints Palace tungkol sa kung paano ka kinoronahan ng lahat bilang pinuno ng nakababatang henerasyon. Isang makapal na kilay na kabataan ang nanunuya. Ang mga figurang naruroon ay napalingon lahat sa isang kabataang may gininto ang buhok. Ang batang may gininto ang buhok na ito ay may malamig na ekspresyon at isang hangin ng pagmamataas, pati na rin ang isang nakapikit na ikatlong mata sa kanyang noo. Siya ang Three-Eyed Saint. Ikaw ay mula sa labas ng mundo. Huwag makialam sa Tea Party. Humanda ka na lang sa panonood ng palabas. Binalaan ng Three-Eyed Saint ang makapal na kilay na kabataan. Brother Jinyang, mahigit 10 taon ka nang hindi lumilibot sa kontinente. Normal lang sa mga taong ito na makalimutan ang pangalan mo. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa nagyayelong dilag sa malapit. Ang balat niya ay kasing perpekto ng yelo at nagradiated siya ng aura na tila nagyayelo sa hangin. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naglalaman ng init at paghanga habang nakatingin siya sa Three-Eyed Saint. Bihira lang makitang may ganoong ekspresyon si Goddess Bingwei. Sister Bingwei, masyado kang maraming iniisip. Binawi ng Three-Eyed Saint ang kanyang tingin at ngumiti. Itong Zhou Feng ay hindi ko tunay na kalaban. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang eye bloodline, kaya ang resulta ay napagpasyahan na. Mayroon lang akong isang tunay na kalaban sa buong Azure Flower Continent, at iyon ay si Yu Tianhao. Bumalatay ang pagkalito sa mga mata ni Goddess Bingwei pagkatapos niyang marinig ito. Hindi gaanong naiiba ang mga pagtatanghal ni na Zhou Feng at Yu Tianhao. Tila may kinikilingan na ang Three-Eyed Saint ay inisip si Yu Tianhao bilang isang kalaban ngunit hindi si Zhou Feng. Personal na nasaksihan ni Goddess Bingwei ang kapangyarihan ni Zhou Feng at ang kanyang kakayahang lumikha ng mga himala. Nag-aalala siya na maliitin ng Three-Eyed Saint si Zhou Feng. Sa lahat ng pamilya sa kontinente, tanging ang Unparalleled Heaven Battlong Bloodline lang ang maihahambing sa bloodline ng Sacred Aiko. Ang Three-Eyed Saint ay may pag-asa sa kanyang mga mata nang maalala niya ang dating kaluwalhatian ng kanyang pamilya. Walang kapantay na Heaven Battlong Bloodline. Pati ang makapal na kilay na kabataan ay interesado. Bakit wala akong narinig na ganyang bloodline? Tanong ni Goddess Bingwei. Dahil ang Unparalleled Heaven Battlong Bloodline ay hindi isang normal na bloodline, ito ay lumampas sa mga hangganan ng isang normal na bloodline. Upang maging tumpak, ito ay higit pa sa isang layunin, ito ang hari ng mga labanan. Kapag lumitaw ang isa, hindi sila makakahanap ng katugma sa parehong panahon. Gayunpaman, ang pagkakataon ng paglitaw ng bloodline na ito ay napakababa. At kahit noon pa man, ito ay karaniwang normal na bloodline ng Heaven Battling. Napabuntong hininga ang Three-Eyed Saint. Pagkarinig nito, naunawaan ng lahat. Sa mga tuntunin ng mga bloodline, tanging ang pamilyang Yu ng kontinente ang nagkaroon ng pagkakataong malampasan ang pamilyang Golden Sun. May bloodline si Yu Tianhao. At least, nasa kanya ang mga palatandaan nito, ngunit kahit na ano paman, ako ang kalaban niya talaga na matatalo ko siya. Ang hindi nagagawa ng pamilyang Golden Sun sa loob ng ilang henerasyon ay ako na ang gagawa. Lumakas ang hangarin sa labanan sa mga mata ng Three-Eyed Saint. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Goddess Bingwei. Narinig niya ang tungkol sa awayan sa pagitan ng pamilyang Golden Sun at ng pamilya Yu. Ang pamilyang Golden Sun at ang pamilyang Yu ay ang dalawang pinakamalakas na pamilya sa kontinente,
at sila ay naging magkasakitan sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang pamilyang Yu ay karaniwang nangunguna, lalo na sa nakalipas na ilang daang taon. Halimbawa, ang ama ng Three-Eyed Saint ay lubos na dinurog ni Sovereign Yu Xingchen. Kung tutuusin, ang henerasyon ng ama ng Three-Eyed Saint ay may hindi malinis na bloodline ng Sacred Eye, kaya wala silang mga sovereigns. Gayunpaman, iba ang Three-Eyed Saint. Ang kanyang eye bloodline ay ang pinakadalisay pagkatapos ng Three-Eyed Sky Emperor. Ang hidwaan na ito ang dahilan kung bakit tiningnan ng Three-Eyed Saint si Yu Tianhao bilang isang tunay na kalaban kahit na sa tingin niya ay hindi magiging hamon si Yu Tianhao. Zhou Feng. Zhou Feng. Ang mga sigaw mula sa loob ng kastilyo ay nagsimulang kumalma at ang pamilyang Golden Sun ay nagpadala na ng mga tao upang batiin si Zhou Feng at ang kumpanya. Mayroong 12 ng mga henyo ng True Dragon na naroroon, kabilang ang maraming mga henyo mula sa buong Middle Continent. Ang True Dragon henyo ay binigyan ng mga iginagalang na kwartong pambisita. Zhou Feng, sa wakas nandito ka na. Dumating ang mag-asawang True Dragon Genius at maging ang ilang napakahusay na kamanghamanghang henyo para batiin si Zhou Feng. Tumingin si Zhou Feng at nakitang dumating na sina Shi Chengtian at Tanten Lanyo. Nakita na rin niya si Goddess Bingwei nang pumasok siya sa lungsod. Bukod sa kanila, ang mga top-tier na henyo tulad ni Mo Tianyi, Kang Yuyo, at ang iba pa, ay narito lahat. Sa ngayon, si Yu Tianhao lang ng 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ang wala rito. Iniskan ng God Spiritual Eye ni Zhou Feng ang lugar at wala siyang nakitang anumang senyales ni Xin Wuang, na naging dahilan upang makaramdam siya ng bahagyang panghihinayang. Malamang, hindi pa bumabalik si Xin Wuang pagkatapos makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Hindi na interesado si Zhou Feng, dahil ang dalawang pinakaasam niyang pagkikita ay sina Xin Wuang at Yu Tianhao. Si Shi Chengtian ay sobrang init kay Zhou Feng at patuloy na nagpasalamat sa kanya. Sa ikalawang yugto ng Sacred True Dragon Gathering, nag-away ang dalawa, at nailigtas pa ni Zhou Feng ang huli. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, halos 10 araw na ang lumipas. Dumating ang orihinal na petsa ng pagsisimula ngunit hindi nagsimula ang Tea Party. Si Zhou Feng ay nasa pag-iisa at hindi iyon binibigyang pansin, ngunit ang lahat ng mga henyo ng iba't ibang mga kontinente ay pinag-uusapan na. Sa iginagalang na mga kwartong pambisita ng pamilyang Golden Sun. Goddess Bingwei, kailan magsisimula ang Tea Party? Tanong ng karamihan. Si Goddess Bingwei ay nagpakita sa mga iginagalang na mga guest room. Kung isasaalang-alang na si Yu Tianhao at ang ilang iba pang mga True Dragon henyo ay hindi pa dumarating, ang Tea Party ay ipagpapaliban ng ilang araw. Si Goddess Bingwei ay may apologetic expression. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang napakahusay na kamanghamanghang henyo na naroroon na kapareho niya. Oh well, maghihintay pa tayo ng ilang araw para kay Yu Tianhao. Hindi gaanong kawili-wili kung walang ganoong kalakas na kalaban. Hangin na ang boses ni Shi Chengtian. Nagkatinginan sila ni Tanten Lanyo at hindi tumutol. Si Yu Tianhao ay palaging pinuno ng napakahusay na kamanghamanghang henyo, at ang iba ay matagal nang naghihintay para hamanin siya. Hindi mahalaga ang ilang araw pa. Higit pa rito, ang iba pang mga True Dragon henyo ay tiwala sa kanilang mga pagpapabuti pagkatapos bumalik mula sa mga mana. Tulad nito, naghintay pa sila ng 3 o 4 na araw para kay Yu Tianhao, ngunit hindi na siya nagpakita. Huling dumating si Yu Tianhao, bakit hindi siya darating sa oras na ito? Kakaiba iyan, hindi ko pa narinig na nagpakita si Yu Tianhao sa nakalipas na kalahating taon. Tinalakay ang mga henyong True Dragon. Pagkatapos ng pagkaantala ng 10 araw, ang mga tunay na henyo ng dragon ay naiinip na. Ang ilan ay naghahanda na para umalis. Deputy Patriarch, ang Tea Party ay patuloy na ipinagpaliban. Maghihintay pa ba tayo? Sabi ni Jiang Sanfeng. Nagsalita si Zhou Feng. Ang Tea Party ay isang maliit na pagtitipon lamang. Maghihintay pa tayo ng 3 araw. Kung hindi pa rin magsisimula, babalik tayo sa Canopy Great Country. Bilang isa lamang na maihahambing kay Yu Tianhao, napakalakas ng mga salita ni Zhou Feng. Ang kanyang mga salita ay agad na sinuportahan ng marami pang iba. Tama, kung hindi gaganapin ang Tea Party sa loob ng 3 araw,
aalis tayo. Si Shi Chengtian ang unang sumang-ayon, at sinuportahan din ito ni Tanten Lanyo, Mo Tianyi, at ang iba pa. Sa sitwasyong ito, hindi na makaupo si Goddess Bingwei at ang Three-Eyed Saint. Ang Three-Eyed Saint ay kailangang lumabas ng personal para patahimikin ang True Dragon henyo. Maaari bang bigyan ako ng lahat ng mukha at maghintay ng higit pang 10 araw? Ang Three-Eyed Saint ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod habang ang kanyang buhok ay kumikinang sa liwanag. Ang pangatlong mata sa kanyang noo ay kumunot at nagbigay ng misteryosong aura na nagpang-inag sa mga bloodline ng maraming henyo. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagwagi sa 2 Sacred True Dragon Gatherings, at siya ay nasa nakatatanda na henerasyon. Maraming tao ang nag-iingat at gumagalang sa kanyang lakas at pangalan. Sige, 10 araw pa. Si Shi Chengtian, Tanten Lanyo, at ang iba pa ay hindi direktang tumanggi sa Three-Eyed Saint, kaya pumayag sila. Tumayo si Zhao Feng sa karamihan ng tao nang walang ekspresyon. Mahusay. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Three-Eyed Saint habang pinagmamasdan niya ang karamihan ng may pagmamataas. Hindi niya inilagay ang alinman sa mga ito sa kanyang mga mata, kasama na ang mga napakahusay na kamanghamanghang henyo. Kung tutusin, mas matanda siya sa kanila at nagalhinang siya sa Three Saints Palace ng mahigit 12 taon. Ang kanyang kaalaman sa mundo ay lumampas sa pangunahing kaalaman sa kontinente. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ng Three-Eyed Saint ng damapo ang kanyang tingin sa isang kabataang asol ang buhok. Ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ang mga pinuno. Parehong nag-react sina Shi Chengtian at Tanten Lanyo. Si Zhao Feng lang ang walang reaksyon. Zhao Feng, wala kang masasabi diba? Pinaikit ng Three-Eyed Saint ang kanyang mga mata. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa huling yugto na True Lord rank at ang kanyang Sacred Eye Bloodline ay nagising na sa ikatlong yugto. Siya ay halos walang kapantay sa ilalim ng Origin Core Realm. Ang Three-Eyed Saint ay naglabas ng kaunting aura, na sapat na para maging ang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi mapakali. Ikaw ang host ng tea party, syempre wala akong reklamo. Sabi ni Zhao Feng. Mabuti yan. Bagamat hindi nasisiyahan ang Three-Eyed Saint sa ugali ni Zhao Feng, ang huli ay hindi sumasalungat sa kanya, kaya nagpakawala siya ng hininga. Pero, napagpasyahan ko na bumalik sa Northern Continent pagkatapos ng 3 araw. Hindi pa man nagsisimula ang Tea Party noon, gugustuhin ko pa ring masaksihan ang pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Sana hindi ako tanggihan ng Three-Eyed Saint. King of Gods, Kabanata 510. Isang hakbang paatras, ipinagbabawal na ay stealing technique. Kahit hindi pa nagsisimula ang Tea Party noon, gusto ko pa ring masaksihan ang pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Sana hindi ako tanggihan ng Three-Eyed Saint. Biglang umikot ang mga salita ni Zhao Feng habang direktang nakatingin sa host ng walang anumang ekspresyon. Nang marinig ito, tumibok ang puso ng kasalukuyang True Dragon Geniuses. Marami ang tumingin sa asol na buhok na kabataan dahil sa gulat. Walang sino man ang mag-aakala na si Zhao Feng ay lalaban sa Three-Eyed Saint at pagkatapos ay humingi ng spar. Biglang naging tense ang atmosphere. Itong Zhao Feng ay hindi nagbibigay ng kahit anong mukha sa Three-Eyed Saint. Ang lakas ng loob. Direktang hinahamon ang nanalo sa 2 Sacred True Dragon Gatherings. Hihihi, mahigit 50 taong gulang na ang Three-Eyed Saint. Noong lumahok siya sa kanyang unang Sacred True Dragon Gathering, hindi pa ipinapanganak si Zhao Feng. Ang mga ekspresyon ng mga henyo ay puno ng pag-asa at pananabik. Bagamat hindi inakala ng karamihan sa kanila na maganda ang posibilidad ni Zhao Feng, kailangan nilang aminin na kung sino man ang makakalaban sa Three-Eyed Saint, ito ay si Zhao Feng. Zhao Feng, mukhang hindi mo ako binibigyan ng kahit anong mukha. Lumamlam ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint. Ang ikatlong mata na nakapikit ay biglang nagsiwalat ng isang bitek, na nagniningning ng nangingibabaw at malakas na aura ng bloodline. Nakaramdam ng pressure ang True Dragon Geniuses habang kumikibot ang kanilang mga puso. Ang bloodline ng Sacred Eye ng Three-Eyed Saint ay bahagyang nabuksan at ang nakakatakot na aura ay sapat na upang maging hindi mapakali ang ibang mga bloodline. Kaya, ito ang pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Kahit na ang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay naramdaman na mahirap huminga.
Nagulat sina Shi Chengtian at Tan Tenlanyo habang ang mukha ni Goddess Bingwei ay puno ng saya. Ang bloodline ng Sacred Eye ng Three-Eyed Saint na ito ay nagising sa ikatlong yugto. Si Toubachi at ang lalaking may multo, ang mga kahalili ng iba pang dalawang pamilyang may linya ng dugo, ay nagpalipat-lipat ng kanilang mga linya ng mata upang labanan ang panggigipit na ito. Gayunpaman, sa harap ng pinakamalakas na Eye bloodline ng kontinente, kapwa si Toubachi at ang lalaking may multo ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Ang aura ng ikatlong mata ay hindi nakatuon sa sinumang tao, napuno lamang nito ang buong lugar. Tila may kapangyarihan siyang durugan ang lahat ng True Dragon henyo ng mag-isa. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi natinag. Bigyan ka ng mukha. Gagawin ko kung matalo mo ako. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Sa harap ng Eye bloodline ng Three-Eyed Saint, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang naging asol na nakakapanghina ng buto, at ang lawa sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata niya ay umabot sa 17 o 18 yarda. Ang lawa ay puno ng magulong alon, na kumakatawan sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Zhao Feng na halos maihahambing sa isang soberano. Pang! Dalawang aura ang nagsalubong sa hangin. Isang asol na aura ang makikita na lumalaban sa isang gintong bola. Nagsagupaan ang nagniningas na ginto at ang malamig na yelo na asol, na lalong nagdiin sa mga henyo ng True Dragon. Napakalakas ng Eye bloodline. Si Toubachi at ang lalaking may multo ay natigilan. Ang kanilang lakas sa linya ng mata ay walang kabuluhan kumpara kay Zhao Feng at ang Three-Eyed Saint. Ni hindi nila may taas ang kanilang mga ulo. Ang ginto ay kumakatawan sa Three-Eyed Saint at ang asol ay kumakatawan kay Zhao Feng. Pagkatapos ng ilang paghinga, mukhang hindi mas mahina sa akin ang Eye bloodline power ng brat na ito. Nagsimulang bumukas pa ang ikatlong mata sa noo ng Three-Eyed Saint. Tila isang butas na maaaring magdulot ng pagkasira kahit saan. Bagamat patuloy na tumataas ang kanyang Eye bloodline power, hindi pa rin niya mapigilan si Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa loob ng Golden Sun Sacred City ay nagulat. Masyadong nakakatakot ang sagupaan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Three-Eyed Saint. Ang mga may Eye bloodlines ay naramdaman ang sensasyong ito na mas malakas. Sa tuktok ng pader ng lungsod ng Golden Sun Sacred City, mayroong isang malakas na bloodline sa labas ng tatlong pamilya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit ay nakatayong matangkad habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa malayo nang dumaan ang gulat sa kanyang mga mata. Ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay katulad ng sa Three-Eyed Saint, at mayroon siyang ikatlong mata sa kanyang noo. Siya ang kasalukuyang head ng pamilya, ang ama ng Three-Eyed Saint. Ang Zhao Feng na ito ay mas bata kay Chengtian at ang potensyal ng kanyang Eye bloodline ay hindi masusukat. Higit pa rito, ang kanyang kaliwang mata ay tila natatangi, halos para bang hindi siya ipinanganak na kasama nito. Isang buntong hininga ang narinig sa tabi ng kanyang tainga. Lumingon ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Isang matanda na nakasuot ng damong sombrero ang lumitaw sa tabi niya. First Elder. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay yumuko at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka. Hindi ipinanganak kasama nito. Maaari ba itong ninakaw, o marahil isang uri ng mutation? Ang isang normal na tao na wala pang Eye bloodline ay hindi maaaring umabot sa antas na ito nang napakabilis kung ito ay isang mutation. Umiling ang matanda sa sombrero ng damo. Pumayag naman ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Gaano man kalaki ang pag-mutate ng mata ng isang mortal, hindi ito maaaring maging napakabilis na nakakatakot. Gayunpaman, kung ito ay isang tao na mayroon ng Eye bloodline, kung gayon ang posibilidad ay mataas. Ang problema ay ang kanang mata ni Zhao Feng ay ganap na normal, kaya ang kanyang Eye bloodline ay malamang na nakuha sa bandang huli ng buhay. Pwede bang? Ang Eye Stealing Technique. Bulalas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang Eye Stealing Technique ay malupit at bawal. Hindi banggitin, paano magagawa ng isang mortal na magnakaw ng napakalakas na Eye bloodline. Tinanggihan ng matanda sa sombrero ng damo ang panukalang ito. Kasabay nito, sa iginagalang na mga silid ng panauhin ng pamilyang Golden Sun, ang sagupaan ni Zhao Feng at ang Three-Eyed Saint ay tumagal ng ilang hininga at hindi pa rin mapagpasyahan ang mananalo. Malakas na ang Eye bloodline ni Zhao Feng para kontrahin ang Three-Eyed Saint.
Dahil sa eksenang ito, hindi mapatahimik ang puso ng maraming henyo. Pagkatapos ng lahat, ang Three-Eyed Saint ay mas matanda kay Zhao Fang. Hindi man lang sila maituturing na bahagi ng parehong henerasyon. Zhao Fang, hindi katakataka na mayroon kang ganoong katapangan. Gayunpaman, ang lakas ng isang eye bloodline ay hindi natutukoy sa pamamagitan lamang nito. Ang ikatlong mata sa noo ng Three-Eyed Saint ay nagsimulang bumukas ng mas malawak. Ang isang transparent na sinag ng gintong liwanag ay tila nabuo, na lumilikha ng isang presyon para sa parehong katawan at kaluluwa. Mukhang kayang atakehin ng Three-Eyed Saint na eye bloodline ang kaluluwa at ang pisikal na mundo. Sumikip ang puso ni Zhao Fang at mabigat ang pakiramdam. Ang kanyang God's spiritual eye ay higit na nakabatay sa espiritual na bahagi samantalang ang Three-Eyed Saint ay balanse sa pareho. Tumigil ka. Isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin at isang malamig na layunin ang nagpalamig sa hangin. Ang mga tunay na henyo ng dragon ay suminok habang ang kanilang dugo ay tila nagyelo. Lumitaw si Goddess Bingwei sa pagitan ni Zhao Fang at ng Three-Eyed Saint, na lumikha ng isang ice snake na nag-intertwine sa dalawa. Ang malakas na nagyayelong aura ay tila nagyelo sa hangin. Maging si Zhao Fang at ang Three-Eyed Saint's eye bloodline clash ay tila nagyelo. Ang Diyosa Bingwei na ito ay umabot sa True Lord rank, at ang kanyang kontrol sa yelo ay umabot sa ibang antas. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power para pigilan ang lamig sa loob ng kanyang katawan. Kailangan niyang itigil ang sagupaan sa Three-Eyed Saint. Bagamat parang pinipigilan ni Goddess Bingwei ang laban, ang kanyang malamig na aura ay talagang mas nakatutok kay Zhao Fang. Kung magpapatuloy si Zhao Fang sa pakikipaglaban, malamang naaatakehin siya ng Three-Eyed Saint at Goddess Bingwei. Sister Wei, anong ginagawa mo? Nagsalubong ang mga kilay ng Three-Eyed Saint habang nakatingin kay Goddess Bingwei, nagtataka. Kahit na ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, ang Three-Eyed Saint ay nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, at hindi lamang dahil sa kanyang natatanging kakayahan ng kanyang bloodline ng Sacred Eye. Ito rin ay dahil nagmula siya sa pinakamalakas na pamilya ng eye bloodline sa kontinente, at mayroon silang pinakamahusay na hanay ng mga diskarte. Paano may kukumpara sa kanya ang isang kakakuha lang ng eye bloodline? Brother Jinyang, tayo ang host, at kung magsisimula tayong mag-away bago pa man simulan ang tea party, mawawalan kami ng mukha. Humihingi ng tawad ang tingin ni Goddess Bingwei sa Three-Eyed Saint habang nagpapaliwanag siya sa grupo. Sumang-ayon naman ang mga taong naruroon. Hindi pa rin talaga nakapagpapasya si Zhao Fang kung gusto niyang lumahok sa tea party o hindi. Ang mga mapanuksong aksyon ng Three-Eyed Saint ay may mga senyales ng pang-aapi. Kung si Zhao Fang ay isang normal na tao, siya ay napahiya na ng Three-Eyed Saint. Tama si Sister Wei. Bilang isang host, hindi ako dapat gumawa ng anumang mga galaw bago ang tea party kung hindi magmumukha akong nang-aapi. Sabi ng Three-Eyed Saint. Tumayo si Zhao Fang ngunit sumulyap kay Goddess Bingwei. Pinag-isipang mabuti ni Goddess Bingwei ang mga bagay-bagay. Kung nanalo ang Three-Eyed Saint ngayon, magkakaroon ng mga talakayan tungkol sa pagiging bully niya, at kung matatalo siya, anong mukha ang mayroon siya para magpatuloy sa pag-host ng tea party. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sagupaan sa pagitan ng Three-Eyed Saint at Zhao Fang ay hindi talaga isang panig. Kung hindi, gustong-gusto ni Goddess Bingwei na makitang pinapahiya ng Three-Eyed Saint si Zhao Fang. Tulad ng sinabi ni Zhao Fang, mag-host kami ng tea party pagkatapos ng 3 araw. Napangiti si Goddess Bingwei. Nang marinig ito, marami ang nagulat. Akala nila ay maaantala ang tea party ng isa pang 10 araw, ngunit dahil sa mga salita ni Zhao Fang, naging 3 araw ito. Binibigyan nila ng maraming mukha si Zhao Fang. Sa pader ng lungsod na malayo. Ibinigay talaga ni Bingwei ang kanyang puso at isipan dito. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng oras ng pagsisimula sa 3 araw, binibigyan niya ng oras si Shenger para maghanda. Magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na makita ang tunay na lakas ni Zhao Fang. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay naaliw ang tingin. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ni Zhao Fang at ng Three-Eyed Saint ay may kinalaman sa titulo ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. King of Gods, Kabanata 511. Mga hamon sa tea party.
Ang pag-atras ni Goddess Bingwei ay natunaw ang galit sa mga puso ng True Dragon henyo, at ang kanyang mungkahi ay suportado. Zhou Feng, ano sa tingin mo? Tila nakalimutan ni Goddess Bingwei ang kasaysayan sa pagitan niya at ni Zhou Feng habang nagtanong siya. Mabuti. Alam ni Zhou Feng ang plano ni Goddess Bingwei ngunit hindi niya ito mapigilan. Matapos mawala ang mga tao, ang Three-Eyed Saint at Goddess Bingwei ay naglakad ng magkabalikat. Sister Wei, paumanhin. Nagpakita ang mga emosyon sa mukha ng Three-Eyed Saint kahit na sa tingin niya ay samobra ang reaksyon ni Goddess Bingwei. Bagamat hindi niya inilagay si Zhou Feng sa kanyang mga mata, nagpapasalamat siya sa ginawa para sa kanya ng babaeng mahal niya. Brother Sheng, kailangan mong maghanda ng mabuti para sa labanang ito at maghayganti para sa akin. Naisip ni Goddess Bingwei kung paano siya napigilan at napahiya ni Zhou Feng sa Sacred True Dragon Gathering at hindi napigilan ang sarili. Kailangan niyang magplano kung paano ipahiya si Zhou Feng ng mabuti. Walang puwang para sa kabiguan. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa nakalipas na 3 araw, ang Three-Eyed Saint ay mapagpakumbabang humingi ng payo sa pinuno ng pamilyang Golden Sun at First Elder. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga aura ng mata ni Zhou Feng ay nailabas nang sila ay nag-away. Sa gabi, sa isang field malapit sa Golden Sun Sacred City. Ang ikinadismaya ni Zhou Feng ay hindi pa rin dumarating sina Xin Wuang at Yu Tianhao. Maaaring namatay si Xin Wuang sa Heaven's Legacy Inheritance habang si Yu Tianhao ay hindi gaanong nagpakita sa nakalipas na kalahating taon. Si Zhou Feng ay walang gaanong pag-asa. Ang Tea Party ay katulad ng Genius Summit ng Sun Feather City. Ang pagkakaiba lang ay ang mga kalahok ay mga True Dragon henyo na nakatayo sa tuktok ng kontinente. Ang True Dragon henyo ay nahati sa iba't ibang grupo, at malinaw na kinakatawan ni Zhou Feng ang Canopy Great Country at ang Northern Continent. Lahat ng taong malapit sa kanya ay mula sa Northern Continent. Hindi binibilang ang mga mula sa Canopy Great Country, naroon din sina Mo Tianyi, Kang Yuyo, Princess Linyo, at iba pa. Si Shi Chengtian at Tanten Lanyo ay nakaupo sa magkaibang panig. Nagsimula ang Tea Party sa mga talakayan habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa mga diskarte at ilan sa kanilang mga pamana. Nakinig si Zhou Feng ng may interes. Ang Three-Eyed Saint ay halatang isa sa mga pangunahing tauhan. Siya ay nasa labas ng mundo sa nakalipas na 10 taon o higit pang mga taon at siya ay napakaraming kaalaman. Anuman ang itanong ng mga henyong ito, masasagot ito ng Three-Eyed Saint. Hindi maiwasan ni Zhou Feng na bahagyang humanga sa Three-Eyed Saint. Ang kanyang kaalaman at lakas ay madaling nalampasan ang mga juniors. Mula sa isang tiyak na punto ng tanawin, siya ay hindi isang tao ng mas nakababatang henerasyon ngunit isang tao na umunlad lamang sa mas lumang henerasyon. Nagsimula na ang mga display at sparring. Ang lahat ng mga taong naruroon ay mga tunay na henyo ng dragon, mga elite na nakaligtas sa mga mana at nakatutok ang mga ito sa napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ilang hamon ang nauwi sa kabiguan, ngunit ang susunod na naghamon ay isang taong malakas. Tanten Lanyo, hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang iyong nagawang pagpapabuti. Si Mo Tianyi ay tuloy-tuloy na naglakad papunta sa open field. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak true mystic rank pagkatapos makapasok sa inheritance, at pareho ang kanyang kakayahan at lakas ay mas malaki kaysa sa napakahusay na kamanghamanghang henyo mula noong 1 taon. Sa kabilang banda, si Tantay Lanyo ay nasa half-step na True Lord rank pa rin. Sa gitna ng 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo, ang kanyang cultivation ay palaging nahuhuli dahil siya ay isang beast tamer. Hihihi, teka. Hindi ako natatakot sa anumang hamon. Si Tanten Lanyo ay nakasuot ng matingkad na kulay na damit na abot hanggang tuhod at siya ay kasing ganda ng panaginip. Boom! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, tinawag ni Tanten Lanyo ang Horned Earth Dragon. Pagkatapos ng mana, ang Earth Dragon ay umabot na sa True Lord rank, at ang katawan at kapangyarihan nito ay higit na nalampasan ang mga tao sa parehong antas. Ngumiti si Mo Tianyi at hindi natakot. Itinaas niya ang kanyang mga palad, lumilikha ng mga dingding ng dilaw na liwanag na dumurog patungo kay Tanten Lanyo. Sa usapin ng battle power, si Mo Tianyi ay hindi malayo sa True Lord rank. Gayunpaman,
Bilang isang beast tamer, si Tanten Lanyo ay hindi nagpakadalubhasa sa malapit na labanan. Gayunpaman, ang Horned Earth Dragon ay mas malakas din kaysa dati at nayayanig nito ang mga bundok sa bawat hakbang. Kahit na ang normal na True Lord ranks ay ayaw makipag-away sa Horned Earth Dragon, ngunit malinaw na may maaasahan si Motiaini kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na hamanin si Tantay Lanyo. Shua! Shua! Ang figure ni Motiaini ay kumislap sa hangin, nag-iwan ng malabong mga after images sa katawan ng Horned Earth Dragon. Pagkatapos bumalik mula sa mana, ang kabuuang lakas ni Motiaini ay tumaas ng husto. Opensa, depensa, bilis. Walang halatang kapintasan. Tumanggaw si Zhao Feng. Pagkatapos mapunta sa likod ng Horned Earth Dragon, ginamit ni Motiaini ang kanyang leksi sa kanyang kalamangan at nagsimulang mag-lock kay Tanten Lanyo. Bilang isang beast tamer, si Tantay Lanyo ay hindi dalubhasa sa malapit na labanan, kaya kahit na medyo mas mataas ang kanyang cultivation, mayroon siyang mga senyales ng pag-atres. Hindi maiwasan ng lahat na isipin kung magbabago ba ang posisyon ng 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Matapos ang pagtatapos ng Sacred True Dragon Gathering, ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo cultivations ay tumaas lahat. Sina Yu Tianhao, Zhao Feng, Shi Chengtian, at Goddess Bingwei ay nakarating na sa True Lord rank. Naabot na ni Yu Tianhao ang maagang yugto ng True Lord rank nang siya ay lumabas. Kung ikukumpara sa kanila, medyo mahina si Tantay Lanyo, dahil hindi pa niya naaabot ang True Lord rank. Yuan Mountain Great Secret Palm. Isang silver ripple ang biglang lumitaw sa palad ni Motiaini, at nagkaroon ito ng pagpigil na epekto. Gustong umiwas ni Tantay Lanyo, ngunit bigla niyang naramdaman na parang hinihigpitan ng gravity ang kanyang katawan. Sa kritikal na sandaling ito, ngumiti siya. Ice Glass Snake. Shua! Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang maliit na ice crystal snake ang bumaril mula sa kanyang palad. Nagdure ito ng malamig na agos na agad na tumagos sa husay ni Motiaini. Kikilos na sana si Motiaini nang maramdaman niyang may bomb alot sa kanya at nagsimulang kumalat ang isang layer ng yelo sa kanyang katawan. Ang maliit na ahas ay lubhang maliksi. Walang nakakita kung paano ito nakayakap sa braso ni Motiaini. Isang hininga o dalawa mamaya. Plop! Si Motiaini ay naging isang bloke ng yelo at inihampas sa lupa ng Horned Earth Dragon. Hihihi, sa tingin mo ay magkakaroon lang ako ng isang True Lord rank pet pagkatapos bumalik mula sa mana. Ikanaway ni Tantay Lanyo ang kanyang kamay at nawala ang ahas ng yelo sa kanyang bracelet. Umalangaw-ngaw ang mga alon sa puso ng mga tunay na henyo ng dragon. Sa madaling salita, ang battle power ni Tanten Lanyo ay maihahambing sa 2 True Lord ranks. Ang Horned Earth Dragon ay kasing laki ng isang bundok at kapaki-pakinabang para sa mga labanan. Gayunpaman, ang kahinaan nito ay halata din. Ito ay mabagal at madaling kontrahin ng mga dalubhasa sa bilis. Gayunpaman, si Tanten Lanyo ay nagtataglay na ngayon ng isang mahiwagang ice glass snake na maaaring maglabas ng nagyayelong malamig na aura, at nagdadalubhasa sa malapit na labanan at pananambang. Sa malalaki at maliliit na True Lord rank na alagang hayop, walang halatang kahinaan si Tanten Lanyo. Alam ni Zhao Feng na si Tanten Lanyo ay maaaring bumuo ng hukbo kasama ang kanyang mga alagang hayop. Siyempre, wala iyon kumpara sa 100 Corpse Plan ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay mayroon na ngayong kabuuang 5 True Lord rank Ghost Corpses. 3 na ginawa at ang 2 Dark Silver Ghost Corpses. Sa loob ng kalahating araw, hinamon ng lahat ng True Dragon henyo sina Shi Chengtian, Goddess Bingwei, at Tantay Lanyo. Nauwi sa kabiguan ang hamon ng bawat isa. Ang lakas na ipinakita ni Shi Chengtian at Goddess Bingwei ay higit lamang kaysa kay Tantay Lanyo. Bam! Shi Chengtian ay nagising ng isang hakbang habang pinalipad niya si Wang Xiaoguai gamit ang isang kamao. Sky 8 Divine Luo. Si Wang Xiaoguai ay umungal ng hindi kusang loob habang siya ay nagpakawalan ng mga nakakabaliw na pag-atake. Tumawa si Shi Chengtian habang tinatamaan si Wang Xiaoguai. Ang huli ay nagsimulang duguan mula sa kanyang sariling mga pag-atake, samantalang si Shi Chengtian ay hindi man lang nasugatan. Mahirap para sa sino mang wala sa pinakamataas na True Lord rank na basagin ang depensa ni Shi Chengtian.
Kinailangang aminin ni Zhao Feng na ang lakas at depensa ni Shi Chengtian ang nangunguna sa kasalukuyang mga tao. Kailangang malaman ng isa na si Wang Xiaoguai ang numero 1 henyo sa Canopy Great Country, hindi kasama si Zhao Feng. Nagulat din si Goddess Bingwei sa mga henyong naruroon dahil madali niyang natalo ang 2 o 3 tao na kapareho ni Mo Tianyi. Mukhang mas malakas pa siya kaysa kina Shi Chengtian at Tanten Lanyo. Sa isang bundok na malayo, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang elder na nakasuot ng damong sombrero ay tumingin sa ibaba sa mga labanan. Noong kasing edad nila si Shenger, maihahambing lang siya sa mga normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo, medyo malayo pa rin kina Zhao Feng at Yu Tianhao. Ang kataim-taiman ay lumitaw sa mukha ng matanda sa sombrero ng damo. Ngunit hindi lahat ng kamanghamanghang henyo ay maaaring mag-mature. Nagkaroon ng lamig sa ngiti ng Golden Sun family head. Matapos ang kalahating araw, wala sa mga napakahusay na kamanghamanghang henyo ang natalo. Sina Tantay Lanyo, Shi Chengtian, at Goddess Bingwei ay nagpakita ng lakas na madaling nalampasan ang iba pang mga henyo. Gayunpaman, sinira ng isang tao ang alamat na ito. Si Kang Yuyu iyon. Pagkatapos bumalik mula sa Seven Sword Inheritance at sa mga labanan sa Cloud Area, ang cultivation ni Kang Yuyu ay umabot na sa half-step na True Lord rank. Una niyang hinamon si Tantay Lanyo. Isang nangingibabaw at uhaw sa dugo ang layunin ng espada na tila dumaan sa kawalan at tumusok sa puso ng mga manunood. Makalipas ang 50 galaw, ang katawan ng Horned Earth Dragon ay natatakpan ng mga pinsala at nahimatay. Seven Sword Inheritance. Ang iyong pangunawa ay umabot na sa antas kung saan maaari mong sugpuin ang True Lord ranks. Kang Yuyu ay mapatla at may ilang mga marka ng dugo. Kung magpapatuloy sa pakikipaglaban si Tanten Lanyo, malalagay sa panganib ang kanyang mga alaga, kaya kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Nanalo si Kang Yuyu. Pagkatapos ng laban na ito, hinamon niya si Goddess Bingwei at Shi Chengtian, ngunit walang napagdesisyonan na nanalo sa loob ng 100 galaw. Sa katotohanan, kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng mga depensa ni Shi Chengtian at Goddess Bingwei, malamang na matatalo sila. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, pinalitan ni Kang Yuyu si Tantay Lanyo bilang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Nasaksihan ng mga manunood at ng True Dragon henyo ang himalang ito. Gayunpaman, habang ang lahat ng iba pang 3 napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hinamon, si Zhao Feng ay hindi. Walang naghamon sa kanya. Upang maging tumpak, walang nang ahas na hamanin siya. King of Gods, Kabanata 512. Pagsupil, una. Lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ni Goddess Bingwei habang nakatingin siya kay Zhao Feng na nasa gitna ng lugar ng Northern Continent. Ang Tea Party ay nasa gitnang yugto na at lahat ng iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo at ang mga first-tier na eksperto ay nag-sparring. Si Zhao Feng lang ang wala pa. Wala sa mga normal na True Dragon henyo o first-tier henyo ang humamon kay Zhao Feng. Gayunpaman, iyon ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Zhao Feng ang pinakamataas, naabot niya ang maagang yugto ng True Lord rank, samantalang sina Goddess Bingwei at Shi Chengtian ay nasa panimulang yugto ng True Lord rank at si Kang Yuyu ay nasa kalahating hakbang na True Lord rank. Hindi sila kasing dali ni Zhao Feng na makarating kaagad sa early stage na True Lord rank. Sa pag-iisip kung paano matatalo ni Zhao Feng ang True Mystic rank, napakahusay na kamanghamanghang henyo habang siya ay nasa True Human rank pa lang, ngayong nasa True Lord rank na siya, kayang supilan ng kanyang lakas ang lahat ng tao rito. Ang mga tingin ng True Dragon henyo ay damapo kay Zhao Feng ng may paggalang at paghanga. Gayunpaman, ang kanilang mga tingin ay umalis kaagad kay Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan. Hindi lang malakas si Zhao Feng, nakakatakot din ang eye bloodline niya. Halos lipulin nito ang lahat sa Sacred True Dragon Gathering. Ang mga first-tier na henyo tulad ni Mo Tianyi, Shin Kanwan, at Toubachi ay napuno ng pagkamaingat. Alam ng mga mula sa hilagang kontinente kung gaano talaga nakakatakot si Zhao Feng. Sa nakalipas na kalahating taon, nakapatay siya ng ilang True Lord ranks at naging Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Kung hamanin nila ang iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo, magkakaroon sila ng kaunting pagkakataong magpakita ng nakakasilaw na pagganap. Gayunpaman,
Kung hamanin nila si Zhao Fang, maaari silang matalo kaagad. Kanina pa nakaupo dito si Brother Zhao at walang humahamon sa kanya. Siguradong inip na inip siya. Sumasang-ayon ba ang lahat na siya ang numero 1 henyo sa mga True Dragons? Tumayo si Goddess Bingwei at itinuro ang ulo ng kanyang sibat kay Zhao Fang. Numero 1 mang henyo. Ito ay tulad ng isang bato na bumabagsak sa isang lawa at lumilikha ng mga alon. Hindi niya natalo ang lahat ng iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo o si Yu Tianhao. Bakit karapat-dapat siyang mauna? Numero 1 henyo. Gusto kong makita kung ano ang laban ko sa kanya. Hahaha, malaking kaluwalhatian ang makipagsapalaran sa numero 1 henyo. Maraming mga tingin ang nakalok kay Zhao Fang at isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Goddess Bing. Nagtagumpay ang kanyang plano. Sa pamagat ng numero 1 henyo, si Zhao Fang ang sentro ng atensyon. Ang isang ito na pinangalan ng Huang Changkoy ay gustong hamanin ang numero 1 henyo, at tingnan kung siya ay karapat-dapat sa titulo. Isang true mystic rank true dragon genius ang bumungad sa bakanteng field. Sa wakas, may isang taong humamon kay Zhao Fang. Ilang true dragon henyo ang nagpakawala ng mahabang hininga nang tuluyang nilabasan ang pressure na namumuo. Ang Huang Changkoy na ito ay nakasuot ng Asher Battle Robe at may hawak na punit na Golden Battle Axe. Para siyang Diyos ng digmaan na may nagniningning na gintong liwanag na nakapalibot sa kanyang katawan. Bagamat ang gintong palakol sa kanyang kamay ay punit-punit, isang malakas na hangarin sa pakikipaglaban ang lumalabas mula rito. Isang Inheritance Battle Axe. Ang layunin ng labanan sa loob ng gintong palakol na iyon ay maihahambing sa pinakamataas na True Lord rank. Hindi ito ginamit ni Huang Changkoy sa mga nakaraang laban. Bulalas mula sa mga kalahok ng Tea Party. Bagamat si Huang Changkoy ay nasa maagang yugto lamang ng True Mystic rank, ang antas ng enerhiya ng kanyang gintong palakol ay mas malakas kaysa sa karamihan sa mga karaniwang True Lord ranks. Ang numero 1 henyo ng True Dragon henyo ay sapat na kwalipikado para magamit ko ang Inheritance Battle Axe na ito. Naabot ang maximum na layunin ng labanan ni Huang Changkoy. Sky River Extermination. Sa sandaling umusbong ang palakol ni Huang Changkoy, isang surge of battle intent na maihahambing sa True Lord rank ang umalangaw sa Heaven Earth Yuan Chi habang ang isang gintong liwanag ay kumislap sa kalangitan. Ang malakas na surge ng battle intent ay sapat na para kiligin ang puso ng mga mas mababa sa level ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Tumayo si Zhao Fang habang umiihip ang kanyang buhok sa hangin. Sa pagharap sa gayong pag-atake, bumuntong hininga siya. Bagaman malakas ang layunin ng labanan, hindi mo ito naiintindihan. Pagkatapos niyang sabihin ito, dang! Isang makapal na sinag ng kidlat ang bumaril mula sa mga daliri ni Zhao Fang, na tumama sa gintong palakol. Woo! Namanhid ang katawan ni Huang Changkoy habang ang kanyang gintong palakol ay pinalipad sa pamamagitan ng condensed power. Klang! Ang gintong palakol ay nahulog sa lupa habang ang isang buntong hininga ay tila nagmumula sa nawawalang layunin ng labanan. Paano? Paano ito posible? Sinabi sa akin ni Master na kung i-channel ko ang palakol na ito ng buong lakas ay makakalaban ko ang ulo kahit na may True Lord rank saglit. Natarante si Huang Changkoy. Alam niyang maliit ang tsansa niyang manalo laban kay Zhao Fang. Gusto lang niyang magpakitang gilas. Isang kaluwalhatian ang matalo ng numero 1 henyo. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang kanyang todo-todo na pag-atake ay hindi magiging tugma kahit na sa casual na pagkilos ni Zhao Fang. Huang Changkoy, masyado kang umasa sa item at hindi mo talaga naiintindihan ang Battle Axe. Narinig ang mahinang boses ng Three-Eyed Saint. Bilang mga host, ang Three-Eyed Saint at Goddess Bingwei ay paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga payo, at sa oras na ito lamang bumalik ang lahat sa realidad. Si Huang Changkoy ay lubos na naduraj. Tunay na karapat-dapat na maging isang pinuno ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang mga puso ng True Dragon henyo ay nanginginig. Ang estadong kinaroroonan ni Huang Changkoy ay malapit sa True Lord rank at natalo pa rin siya. Kasabay nito, Zhao Fang, sa pamamagitan ng paggamit ng iyong kalamangan sa pag-unawa at paglilinang, ang pagkatalo sa kalaban sa isang galaw ay nasa mga inaasahan. Sinabi ng Three-Eyed Saint kay Zhao Fang. Natigilan ang lahat. Malamang ang Three-Eyed Saint lang ang may karapatang magbigay ng pointer kay Zhao Fang.
Makatwiran. Si Zhao Feng ay kalmado at hindi ito tinanggihan. Wala siyang interes sa isang labanan sa antas na iyon, kaya gusto niyang tapusin ito ng mabilis hanggat maaari. Matapos matalo si Huang Changkoy, hinamon din ng ilan pang True Dragon henyo si Zhao Feng, ngunit lahat sila ay natalo din sa isang galaw. Kaluwalhatian ko na hamanin ang numero 1 henyo ng True Dragons. Sa pagkakataong ito, ang naghamon ay si Qin Kanwo, isang first-tier genius. Matapos bumalik mula sa mana, ang kanyang cultivation ay umabot sa pinakamataas na True Mystic rank habang ang kanyang mental energy level ay umabot na sa True Lord rank. Atake, o kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Naalala niya si Qin Kanwo. Bumalik sa unang yugto ng Sacred True Dragon Gathering, siya at si Zhao Feng ay mga henyo sa unang baitang. Gayunpaman, ang lahat ay iba na ngayon. Hindi ako magtitimpi sa isang pinuno ng napakahusay na kamangha-manghang henyo na tulad mo. Huminga ng malalim si Qin Kanwo na may komplikadong ekspresyon. Hindi niya akalain na mayabang ang sinabi ni Zhao Feng. Sa pag-iisip kung paanong hindi niya pinag-isipang mabuti si Zhao Feng at nakipagtalo pa sa isang junior martial brother, napanood niya ang kabataang ito na umakyat ng sunod-sunod upang tuluyang maupo sa trono ng napakahusay na kamangha-manghang henyo. 9-star Extreme Sky Palm. Sa isang pag-iisip, ang mga mata ni Qin Kanwo ay naging kasing liwanag ng mga bituin at ang kanyang True Spirit Chi ay nagsimulang kumulo. Itinulak niya ang dalawang palad na tila araw at buwan. Sa sandaling iyon, si Qin Kanwo ay tila naging isang bituin habang siya ay sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Chi. May mga senyales pa siyang kumonekta sa kapangyarihan mula sa araw at buwan. Anong malalim na pamamaraan ng lihim na mana? Maaari pa itong kumonekta sa kapangyarihan ng mga bituin. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa True Lord rank. Nanginginig ang puso ng maraming henyo, at maging ang ibang mga henyo sa unang antas ay nakaramdam ng pressure. Naantig din ang mga napakahusay na kamangha-manghang henyo. Malinaw na gumamit si Qin Kanwo ng Mystic Inheritance Secret Technique, at sa kanyang pag-unawa, maaari siyang makipag-spar sa True Lord rank sa maikling panahon. Hindi masama, medyo mataas ang pag-unawa mo sa kalikasan. Tumanggo si Zhao Feng bilang papuri. Ang Qin Kanwo ay hindi malayong makapasok sa kalahating hakbang na True Lord rank, at maging ang True Lord rank ay hindi rin malayo. Siyempre, hindi magiging madali si Zhao Feng sa kanya. Wind Lightning Tornado. Isang bola ng hangin at kidlat ang namuo sa palad ni Zhao Feng at nagsimulang lumaki at naging isang malaking buhawi. Boom! Nilamon ng Wind Lightning Tornado ang paggalaw ni Qin Kanwo at nabasag ang maliwanag na sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang lakas ng hangin at kidlat ay hindi nawala, sa halip ay dumaong sa Qin Kanwo. Deng! 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 Ang ekspresyon ni Qin Kanwo ay nagbago ng husto at patuloy siyang umatras. Ang kanyang katawan ay naging ganap na itim. Wow! Sa malakas na bagzo ng hangin, nagluwa si Qin Kanwo ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay naging puti. Nang makita ito, ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at pinatigil ang buhawi. Gayunpaman, kahit na noon, si Qin Kanwo ay sumuray-suray at muntik ng matamba. Isa pang tagumpay sa isang galaw. Kung hindi titigil si Zhao Feng, malamang na nanganganib ang buhay ni Qin Kanwo. Sumiklab ang usapan. Maging si Qin Kanwo ay natalo ni Zhao Feng sa isang galaw. Ang mga henyo sa first tier at ang napakahusay na kamangha-manghang henyo ay may mga solemne na ekspresyon. Bagamat ang ibang napakahusay na kamangha-manghang henyo ay maaaring talunin si Qin Kanwo, magiging mahirap para sa kanila na gawin ito sa isang galaw. Si Zhao Feng ay lumaki na sa yugtong ito. At hindi niya ginagamit ang kanyang bloodline power. Nanlamig ang puso ni Goddess Bingwei. Sa ngayon, maaaring ilantad lamang ni Zhao Feng ang kanyang lakas. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Matapos matalo si Qin Kanwo, nagbigay ng ebalwasyon ang Three-Eyed Saint. Qin Kanwo, bagamat natalo ka, ang cultivation ng iyong kalaban ay higit na nahihigitan sa iyo. Walang masyadong teknik na kasama. Ang pagsusuring ito ay halatang pumanig kay Qin Kanwo at sinasamantala si Zhao Feng. Ang ibig niyang sabihin ay umasa lamang si Zhao Feng sa kanyang kultibasyon at nanalo ng walang anumang kasanayan.
Ngumiti lang si Zhao Feng. Noon, hindi kasing taas ng kanyang mga kalaban ang kanyang cultivation at nanalo pa rin siya. Nagustuhan niya ang pakiramdam ng madaling pagsupil sa iba dahil sa pagkakaiba sa paglilinang. Marami pang iba ang humamon kay Zhao Feng pagkatapos ng Qin Kanwo, ngunit iisa lang ang resulta. Talunan sa isang galaw. Si Zhao Feng ay nakatayong hindi kumikibo at nanalo sa bawat laban sa isang galaw. Kahit na may mga patuloy na hamon, nagtapos pa rin sila sa parehong resulta.